at this point, pag-usapan naman natin kung paano mag-allocate nung cost, no, ng factory costs under process costing sa subsequent department kung ang ginagamit naman ay yung first in first out method or yung tinatawag nating FIFO. For step 1 and step 2, no, they will result to the same outcome kagaya din ng sa weighted average. So, fill up natin ngayon yung ating solution format here. So, step 1, ilagay natin yung mga units to account for. Ayan. And then, ilagay natin yung percentage of completion as given in the problem. And then, ilagay natin yung mga cost as given also in the problem with the corresponding total. So, pareho lang po yan nung ginawa natin dun sa kanina. Let's proceed. Step 3. Fill up the units as accounted for section and put their respective percent effort this period. Remember, sa FIFO, meron tayong tinatawag na percent effort this period. At yun lang po yung ginagamit natin sa pag-compute ng equivalent units of production or EUP. The beginning work in process has 0% effort this period for transferred in cost because it was received by the finishing department in the previous period. Ano ba yung sinasabi niya? Puntahan natin yung ating solution format here. Okay. Ang pinag-uusapan natin ay ito pong work in process June 1. Okay. Ay, wait. Hindi kita. Ito pala dapat. Okay. Ito. Yan. So, ang tinutukoy ng problem is ano bang percent yung ilalagay mo dito. Yan. So, kung babalikan po natin yung problem, sabi kasi itong work in process June 1 ay ang transferred in cost niya as shown here ay 100% na. Kasi nga, work in process, nandyan na siya as of June 1. So, ibig sabihin, na-receive natin siya in the previous month, nung May. Kaya nga nung June 1, nandyan na siya. So, ibig sabihin, kung ang ilalagay lang natin dito sa baba is yung percent effort this period, ang ilalagay nating transferred in cost niya is 0%. Dahil ang reason nga natin is, yun, yung 0%. Ayan. So, ang reason nga natin is, kasi nga, na-receive natin siya in the previous month pa, hindi ngayong month. Ang inilalagay lang naman natin dito sa percentage dito sa units as accounted for ay yung effort natin this period. Dahil nga na-receive natin siya from the previous month, May, kaya 0% yung transferred in cost niya. And then, pwede na natin siguro itong ituloy. Let us see what our slide presentation is saying. Second bullet, beginning work in process has, what's this? Okay. So, it has, sabihin niya, yung beginning work in process, 100% for materials since these were added when the units were 90% complete. This point was reached this period. Ano ba yung sinasabi niya dito? Puntahan natin yung ating, siguro yung problem muna. Okay. So, base sa problem, here, di ba yung materials, ina-add siya when the process is 90% complete. Puntahan natin ngayon yung ating beginning work in process. Yung beginning work in process natin, wala pa siyang materials as of June 1 as shown here. I'll highlight it with green. Ayan. Bakit wala pa siyang materials nung June 1? Kasi 'di ba, 75% complete pa lang siya nung June 1. 'Di ba materials, inilalagay siya pag 90% complete na yung conversion. So that explains kung bakit wala pa siyang materials. And that also explains bakit yung ating materials para sa work in process June 1 dito sa baba ay ilalagay nating 100%. Bakit? Kasi ngayong month lang niya na-reach yung 90% point kung saan inilalagay yung materials. Okay? Kaya 100% yung ilalagay nating materials para sa kanya. Yan yung sinasabi nung ating second bullet dun sa slide presentation. And by the way, I just noticed, sorry, yung ginawa natin, naging black siya. Sorry. Napansin ko lang, nakalimutan nating fill upan to. Okay? So, balikan natin yan. Let us see kung ano yung sunod na sasabihin ng ating slide. So EUP na. Okay? So,
Balikan natin to. Sorry, nakalimutan ko siya. Okay. Ayon sa ating problem, yung work in process June 30 ay mayroong, let me see here, 22,000 units. So, ilagay natin siya ngayon dito. Okay? So, ngayon, hindi kasi sinabi ng problem ilan yung na-transfer out, no? So, ang alam lang natin, dapat tong dalawang to ay equal. Let me highlight it. Ayan. Yang dalawang yan, dapat equal yan. Diba? So, we can assume na ito is 510 din. So, from there, pwede na nating makumpleto yung iba pang number dito sa taas. Yan, yung dalawang yan. Now, yung work in process June 1 na transfer out is 70,000. Kasi nga, sorry, wait. Cancel. Okay. Ito. So, 70,000 po ito. Base, dito. Ayan. Yung work in process ng June 1, 70,000. So, ibig sabihin, yung work in process June 1 na na-transfer out, edi 70,000 din. Okay? So, yun po yung logic niya. Pareho lang po yan. So, pwede mo nang i-algebra tong nawawalang to. Diba? So, pwedeng ka nang mag-subtract dyan. 510 less 22 less 70. So, that will give you 418,000. Okay? So, ituloy na lang natin itong percentage dito. So, yung conversion niya is 25% lang, no? This period. Kasi nga, as of June 1, 75% converted na siya. Okay, so for this month, June, 25% na lang ang ilalagay nating conversion cost para sa kanya. Okay, and then, balikan natin si okay, EUP na siya. So, pwede na nating ituloy-tuloy yung paglalagay ng mga percentage dito sa table. Now, for the started and transferred out, so, since ngayon din siya sinimulan, ngayon din natapos, so ibig sabihin lahat ng conversion cost niya, lahat ng factory cost niya, pati transferred in cost niya ay 100%. For work in process June 30, ang sabi ng ating problem, ito daw ay 0% complete sa materials, 75% complete as to conversion. So, ilagay natin siya dun sa ating solution format here. Ayan. Now, for transferred in cost, we are following first in, first out. So, kung we are following first in, first out, ibig sabihin itong work in process June 30 ay galing yan dun sa mga sinimulan natin this period. So, dahil sinimulan natin siya this period, hindi nga lang natapos, so ibig sabihin, yung transferred in cost niya will be 100%. Kasi ngayon natin siya natanggap, ngayong period, from the previous department. Now, for step 4, fill up the equivalent units of production or EUP section. No special procedure. So, fill na po natin itong parteng to. Ito po. Yan. So, nakailang slide na po tayo dyan. So, I hope alam nyo na yung drill. Kokopyahin po natin yung unit sa taas. Ayan. 70, 418, 22, then 510. And then, itong mga number na to, yan, imumultiply po natin dito. Diba? Yan yung ginagawa natin kanina pa. So, yung mga sagot niya, lalagay natin dito. Yung parang multiplication table na ginagawa natin. So, ayan na po yan. And then, ito total. Ayan. Okay, so medyo mabilis na po tayo dito sa point na to kasi nakailang slide na po tayo ng paggagawa ng ganitong solution format. Next, step 5, compute for the cost per EUP. No special procedure but we have to be reminded dahil tayo ay first in, first out, ang gagamitin lang po natin sa pag-compute ay yung current cost only. So let us return to our solution. Ito yung current cost natin, yung cost added this period. Yan ay i-divide natin dito. Ayan. At yung sagot, ilalagay natin dito. Ayan. So, eto po yung mga sagot natin dyan. Ayan. And then, pwede mo rin kunin yung total niya doon. Okay? So, ayan. So, yun po yung ating step 5. And then, step 6. Allocate the factory cost to ending work in process, spoiled units, and units transferred out.
this will be done on a per cost element basis. So, no special procedure. Which means, kung ano yung natutunan din natin kanina sa mga nauna pang discussion, yun din po yung procedure natin. So, to recall, ang gagawin natin, itong mga cost per EUP na kinumpute natin, itong mga ito, ay imumultiply natin dito sa mga ito. Yan. At ang mga sagot ay ilalagay natin dito. So, ayan. So, ayun, yung mga sagot niya. Ayun. So, ayan. And then, itong work in process June 1 cost, dahil hindi natin siya isinama dun sa cost per EUP. Okay, remember, ang ginamit lang natin sa pag-compute ng cost per EUP ay ito. Remember? Yan. Yan lang ang ginamit natin. Yan. So, kokopyahin lang po natin ito. Yan. I'll use yellow highlight there. Yan. Kokopyahin mo lang siya papunta dito. Ayan. There. Okay, and then, you get the totals na, and that will be the final step for your solution format. So, ayan. Alisin ko lang yung ating mga highlights. Ayan. So, tapos na yung iyong solution format. And then, we can now proceed to the, I think, journal entry na yung kasunod nito. Oh, yes. Journal entry na po. So, the first entry ay yung paglipat nung mga natapos sa molding department papuntang finishing department. So, that's why we debit work in process finishing and credit work in process molding. And then, second entry, yung incurrence ng current cost, which is actually similar dun sa second entry, dun sa FIFO nung subsequent department. But I can also show you kung nasan siya dito sa ating table. Ito po yan, yung ating second entry. I'm going to highlight it with blue. Ayan. Yan po yung pinanggalingan ng ating second entry here. Ayan. Debit work in process finishing, 6,349,500. And credit direct materials inventory for 349,500. Credit various accounts for labor and overhead, 6 million. And then the next entry, yung mga natapos sa finishing department will be debited to finished goods and credited to work in process finishing. So, nasan po siya sa ating table? Ito po siya. Wait. I think hindi siya agad-agad makikita dito sa ating tabular solution here. I think we have to do some math. Okay. Etong tatlong to, we have to add them. Let's highlight it with green. Yan. So, tingnan natin kung agree siya doon sa ating entry. So, we have to I think nandito na yata siya. Nalagyan ko yata. Ayan. Ito yata yon yung ating total. Mukhang hindi sila agree doon sa Wait lang Tingnan ko nga yung ating entry. 7,992,000. Hindi siya agree. Dapat ito yan. Yan, ito. Yan. So, dapat yung ita-transfer out natin is 8,001,413. Yun po dapat yung third entry. No? So, hindi siya agree. I-correct nyo na lang yan dyan sa inyo. Okay? So, yan po yung ating discussion how to allocate cost using process costing in subsequent departments.